Ano na mga pre, in today's episode, pag-uusapan natin kung paano ko ginawang adventure bike itong aking Aerox version 2. Tignan natin kung ano mga pyesa ang mga nilagay ko rito. At pagkatapos nun, samahan nyo naman ako na palitan ng race tires itong aking dual sports tire. So unahin natin dito sa ating gulong na ginamit, no. So ang brand na ginamit nating gulong ay yung Shinko na dual sport tire. So ang size na ginamit natin, same pa rin ng stock, 110/80 dito sa harap. Tapos doon naman sa likod, 140/70. Ngayon, para sa akin, best yung mga ganitong klaseng type ng tire para if ever na mapa-off-road man kayo, at least itong ganitong klaseng tire ay talagang papalag sa mga ganong situation. Ayun, so dito naman tayo sa sinetup nating mga bags dito sa ating Aerox. So dito, naglagay po ako ng side bags. At ito, 28 liters na alloy box. So ang ginamit nating brand dito sa side bag ay ang Rhino Walk. Number 1, napakaganda na itong bag na ito mga friend, no? So siya ay waterproof at nasubukan na natin yan, inulan tayo minsan sa ating biyahe at talaga naman yung laman yan ay talagang safe na safe at tuyo. Yan. Sobrang thankful din ako, nakakita ako ng ganito sa Lazada, no? So itong bracket na to, masasabi ko talagang napakapulido ng gawa, napakatibay. Talagang masasabi ko na grabe, halos wala siyang vibration, ang ganda ng bakal na ginamit, makakapal. At ang nagustuhan ko nga rito is, ayan, meron siyang parang side plate dito para ma-accommodate yung ating side bags. Ngayon, pangit din kasi kung ano, yung nilalagay dito. Meron kasi ako noon mga pre. So bumili ako before niyan, motocentric, nilagay ko rito. Tabingi siya kasi wala siyang plate eh. So ang makikita niyo naman ang korte ng Aerox, ayan, no, nakapaloob. So pag nilagay niyo yung ano diyan, motocentric or parang katulad rin ng Kumine na nakikita niyo rin sa Shopee, magiging saliwa siya, nakaganon din yung bag, no. So parang para sa akin pangit tignan. Kaya maganda yung may ganitong klaseng bracket na merong side plates para ma-accommodate yung ganitong bag. Kaya kung makikita nyo, talagang malinis naman, malinis na malinis talaga yung pagkaka-install natin ng side bags. So mapapansin nyo rin, no, itong ating setup ng ating Aerox halos naka GR5 na yan. Una ko kasing setup dito is street bike concept talaga. So ayan, nilagyan natin ng mga GR5 para bumagay sa ating street bike concept. Ang ginamit ko namang top box ay itong Smoke na 28 liters. Hindi na rin ako kumuha ng masyadong malaking top box mga pre, since na meron naman akong mga extra na pwedeng paglagyan dito sa gilid. At isa sa mga nagustuhan ko dito sa top box na ito is nasa gilid yung kanyang pinaka pangbukas. At para sa akin, mas practical yun kasi every time na may kukunin ako, hindi ko na kailangan pumunta dito sa may pinakalikod. Dahil dito pa lang sa gilid, ayan, access ko na. Pwede akong ma-access dito sa aking U-box, and then pwede rin ako maka-access dito sa aking top box ng mas madali. So better way din para maging safe tayo sa ating mga rides ay syempre reliable na preno. So dito ang ginamit natin ay yung 4 pots na Brembo. Doon naman sa likod naka ano pa rin tayo mga pre, naka drum brake pa rin tayo. Pero ang ginamit kong pinaka drum brake dyan is yung subok ko na Chicken, yung Chicken brand. Napaka kapit talaga ng mga pre, believe me, kasi yung kahit nung dati kong kargado na 160cc ko na Mio 4, yun ang gamit kong brake pads at talaga naman kahit gaano kabilis yun, hinihinto ko nun. So ayun, dito sa Aerox natin, ganun pa rin ang ginamit kong brand, yung Chicken. Makapit talaga yung mga pre. So ito, since na 4 pots siya, talaga namang masasabi ko grabe, napakalakas ng preno. So sa biyahe talaga, hindi ka mag-aalala na kahit lusong, confident ka na alam mo na ititigil ka ng mga preno na yan, ng braking system na ganyang setup. Malakas talaga siya pre. So sa akin talaga at this point, hindi ko pa na-consider ang mag-convert ng disc brake sa likod kasi ayun, nakikita ko naman na talagang kaya kong
pahintuin itong ginawa kong setup. Ngayon dito ang ginamit kong front fork ay itong TRC lightened fork, no? So ito before ang gamit ko dito is JVT. So binenta ko siya hindi dahil hindi siya maganda. Masasabi ko talaga mga pre, napakaganda ng JVT. Para ka lang inaalon doon, hindi mo talaga halos maramdaman na yung lubak. Sobrang ganda ng suspension na yun. Ngayon, kaya ko siya pinalitan, although yun nga, maganda yung performance niya. Gusto ko kasi mag semi-lowered. So, para sa akin, parang hindi naman maganda na buksan mo yung JVT, di ba? Alam mo yun. At i-semi-lowered mo siya. Kasi syempre, mawawala yung value niya. So, ang ginawa ko, binenta ko na lang siya as it is. So, hindi nagalaw yun, yung JVT na yun. Binenta ko siya. Then, binili ko ito. At least ito, medyo maganda rin naman ang presyo na ito. Hindi masyadong mahal. Itong ganito, na may gold stanchion na, kung makikita nyo, or inner tubes. Ang bili ko lang rito is 3.5. So, ito, at least hindi masyadong masakit na ipa-semi-lowered ko siya. So yan binuksan, nilagyan ng bushing doon sa loob para ma-semi-lowered natin. So ang baba nito is nabawasan siya ng mga more than 1 inch, siguro 1.2, ganun. So isinemi-lowered natin yan para hindi masyadong ngayon dito. Ayan, no? So pag sinakyan niya, mas bumababa pa yan. So para sa akin, parang ewan ko, maganda lang yung tindig talaga pag hindi masyadong malayo tong front fender dito sa headlight area. Ngayon, yung likod natin, since na nag-lowered tayo sa harap, ang ginamit naman natin dito sa likod ay yung YSS G series na rear suspensions. Ito naman ay semi-lowered din, 270mm. So again, parang katulad ng sa harap, nagbawas tayo rito ng more than 1 inch. So mga around siguro ganun din, 1.2 inches ang ibinaba rito sa likod. So hindi naman sobrang baba talaga nung ibinaba natin, dahil ayoko rin naman ng sobrang lowered. Pero at least ang ina-achieve ko kasi rito is yun, magkatindig yung aking Aerox. Ngayon, unlike sa iba na pag in-install nila yung ganitong klaseng shocks, hinahasa nila ito para kumasya. So ang ginawa ko naman mga fre, ibinuka ko lang ito nung pinakaano niya. Pwede mo naman ibuka lang siya. At konti lang naman ang ibubuka mo halos. Then ayan, para maisalpak mo siya ng buo na hindi ka naghahasa nito. So if ever na gusto mo siyang ibenta pa, mataas pa rin ang value niya kasi yun nga, hindi mo siya hinahasa rito. So pwede naman yun mga pre. Ayan o, yan naman yung katunayan na pwede kasi nagawa ko. By the way, ako lang ang gumawa rin nito kasi ayun, alam nyo na, medyo tayo mahilig mga likot. So dito naman sa area na to, tinanggal ko na yung pinaka airbox kasi gusto ko siyang makitang malinis, no? Walang parang bulky na air filter dito. At the same time, ayun, para sa akin, magandang tignan, kitang-kita yung gulong pag wala rito. So ito, ang ginamit kong ram air is pang PCX. So yan naman mga pre, pare-parehas naman ng ano yan, ng size ng tubo doon papunta sa throttle body. Dati kasi ang gamit ko yung talagang pang Aerox. So kung talagang pang Aerox ang gagamitin nyo, dito yan magfo-fall. Ayan, andito yung pinaka filter mo. So again, ayun, malapit sa gulong, pwede maputikan. At the same time, pag umulan, ayan, no, sa pulsa dyan, mababasa yung air filter nyo. So ang ginawa ko, ayan, pang PCX yung ginamit ko. Then nagtabas pa ako, tinabasan ko para maipasok ko tong filter na to. At least pag umulan, ayan, pag umulan, hindi siya basta-basta mababasa kasi nakasilong siya rito sa ilalim ng body. Then hindi rin naman siya tatalsikan dahil ayun nga, may gamit naman tayong ganito. Makikita nyo naman, no, wala siyang trace ng putik. At saka by the way, pag nililinis ko to, tinatakpan ko ng plastic yan, no, para hindi mabasa yung filter. So yan, hindi ko talaga binabasa yan. So ayan, so makikita nyo na wala siyang trace ng putik. Makikita nyo talaga na hindi na siya naaabot ng putik na galing dito sa gulong natin sa likod.
Ang gamit naman nating exhaust pipe is itong MTRT. Kung makikita nyo, yung elbow niya hindi ganun kalaki. So actually ito mga pre, nung sinalpa ko to, hindi na ako nagpa-remap. Wala namang backfire, at saka yung performance nakita ko nag-improve naman. Hindi sobrang laki pero naramdaman ko talaga na nag-improve siya. So hindi ko na pinaremap yan at ako satisfied naman sa performance niya, no? Ayun, kung makikita nyo rin mga pre, itong mga side bags natin, hindi yan puro aesthetics lang rin. Dito sa aking kanan, dito nakalagay yung kapote. If ever naabutin tayo ng ulan, ayan, meron tayong dalang kapote. So dito, dalawang dala kong kapote para if ever na merong isang tropa na hindi nakapagdala, pwede ko siya mapahiram. At the same time, may dala rin ako ritong banig. Kasi syempre mga pre, baka merong mga point na mapahinto kayo sa isang preskong lugar, mapuno, gusto mong humiga-higa. Masarap yung may dala kang banig para pwede mong ilatag, pwede kang humiga-higa, magpahinga muna. Nangyari kasi sa akin yan mga pre, kaya natutunan ko, nasabi ko kako, the next time na maglo-long rides, mas maganda na may dalang banig para anytime pwede kang magpahinga, humiga-higa, tapos presko ang hangin. Ayun, sarap nun mga pre. Dito naman sa aking kaliwa, dito naman ang ating mga pang emergency. Ayan, makikita ko sa inyo mga pre kung ano yung dala ko rito. Ayan, so dito may dala akong electric pump. Ayan, para if ever na may maflatan, ayan, meron tayong electric pump. Ngayon, ako'y medyo may pagkasigurista mga pre, if ever na mag-fail yan, meron tayong dala pang ito, manual pump. Yan, nagdala na lang rin ako mga pre kasi yung mga ganito kasing klaseng mga electric pump, prone din yan sa overheating. So may possibility na baka magloko yan. At least meron pa rin tayong extra pump. Magaan lang naman to, tsaka maliit at kasyang-kasya dito sa ating side bag, kaya no problem na magdala ako ng extra. Pero syempre mas the best pa rin na meron kayong electric pump. Saksak nyo lang dito, lalo kung aerox ang inyong motor. At yung mga motor ngayon na meron mga ganitong sockets, ayan, so sobrang magagamit nyo talaga yung electric pump na yan. Syempre at the same time, baliwala naman yung electric pump kung talagang na-puncture ka. So meron po tayong dalang ganito sa ating biyahe, yung puncture kit. Yan. Pagka ganito kasi mga pre, lalo pag mga biyaheng malalayo at wala masyadong mga vulcanizing shop, sobrang laking tulong ng mga ganitong klaseng mga gamit mga pre. At least makauwi ka, or at least makapunta ka pa sa pinakamalapit na vulcanizing shop. So ayun mga pre, no, nakita nyo na kung paano ko sinetap itong aking Aerox version 2 at ginawa ko siyang adventure bike. This time, papalitan ko na ng sports tire ulit itong ating Aerox. Tatanggalin ko na ito muna, itong ating mga top box at saka side box dito, pati yung bracket. Pagmumukain ko ulit siyang sports bike, hindi ko na rin muna siguro ikakabit yung ating 17s na gulong, since na medyo more on biyahe kasi ang ginagawa ko ngayon. Kaya ito muna ang aking ikakabit, itong sports tire. Kaya mga pre, tara, kabit natin. Dito tayo magsisimula sa harap, since na medyo mas kaunti ang tatrabahuin dito. Palit tayo ng gulong, palit din tayo ng ating front fork na dumating, then i-compare natin dito sa TRC na una kong ginagamit. Dito kasi, pag dito tayo nagsimula mga pre, kailangan ko pang kalasin muna itong pinaka-bracket, kaya medyo mas matrabaho itong likod. Kaya ayun, so dito muna tayo magsimula mga pre. Ayun mga pre, so ito nga pala yung dinadala kong impact tool every time na may long rides, kasi for emergency purposes, para sa akin mas maganda na may dala kayong ganito. Mas madali ang magkalas ng gulong, mag-repair ng kung ano, basta meron kayong ganito. So tara, simulan na natin.
So ayan mga pre, no, ang comparison pag ikinabit ko na itong ating Hypertech lowered front fork kumpara rito sa ating TRC na naka magic lowered. Ayan, makikita nyo na halos kakaunti na lang yung play neto, pero pwede naman siyang sumagad hanggang dito kung magpi-play siya. Pero yun lang, sana wag tumukod at saka maganda pa rin ang play sana sa lubak. Well, malalaman natin yan kasi after kung maikabit ito, ite-testing natin to sa kalsada at ibibigay ko sa inyo ang aking honest opinion. Ayun mga friend, no, naikabit na natin itong ating front fork. So install na natin itong ating brake calipers. Ayun mga pre, mukhang inaabot pa tayo ng ulan. Sige, tapusin lang natin muna yung kaya nating tapusin ngayon. Ayun mga pre, no? So natanggal na natin yung bracket doon sa likod. Pero ayun nga, tumuloy rin yung ulan. Kaya sa makikita nyo, lakas ng ulan mga pre. So siguro mamaya ako na lang ulit itutuloy ito mga pre. Ayun mga pre, no? So medyo bumuti na ang panahon. Ayan, nag-araw na. So tuloy tayo. So ang gagawin ko ngayon, itong likod na mga pre. Medyo matrabaho lang talaga itong Aerox. Dahil dito sa likod, napakadaming kakalasin. So start ka muna magkalas ng muffler. So tinagilid ko na siya mga pre, no, para easy access dito sa ilalim. So dito sa ilalim 12 ang gagamitin natin. Yun, ito marami naman gumawa na nito mga pre, no. So ito kakalasin natin. Saka itong muffler para ma-access natin itong gulong sa likod. Ayun, para naman dito pre, dapat meron kayong 24. Ayun, so kalas na mga pre, no. Easy access na tayo dito sa gulong. Bubunutin na lang natin to, slant natin na ganyan para makapasok yung bago nating goma. Hindi ko rin muna siguro tatanggalin to since nag-uulan pa naman. Ayun nga, para less yung lilinisin ko. Tatanggalin ko na lang siya pag tag-araw na. Okay, tara, kapitan natin. Ayun mga friend, no, since na nabuksan na rin naman natin, linisin na rin natin itong ating preno para malinis siya pagkabit natin na itong bagong goma. So ito ang ginagamit ko, itong RS8 na CVT cleaner. Ayan. Ayan, so ang gamit nating brake shoe dito sa likod ay yung chicken. Usually yan ang reklamo dito sa sa Aerox, mahina daw ang preno
Pero pag nagpalit ka ng ganito mga pre, ang lakas ng preno talaga, promise. Tapos kombinahan mo pa nung, ayan, 4 pots na caliper sa harap. Ayan, talagang didigma sa mga lusong yan mga pre, hihinto ka talaga yan. Ayun, so sige, dahan-dahan na nating buuhin. Ayos, so kabit na natin yung tambucho mga pre. Ayun, ayos na mga pre. Yan. Ayun mga pre, no, since natatanggal naman na yung bracket dito sa likod, pwede ko na munang ibalik itong strut bar stabilizer. So ayan, ayan na siya mga pre, na ikabit na natin. So para sa akin kasi mas maganda yung ganyan talaga eh, para mas matibay itong area na ito. So ito na lang muna, no, kakalasin ko muna itong ating mga mounting dito ng action camera at saka itong cellphone holder para malinis siyang tignan. Then montage tayo mga pre. Ayun mga pre, kung nagustuhan nyo ang ating content ngayon, paki-subscribe naman ng channel at paki-hit ang notification button para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. Pa-hit like na rin syempre sa video na ito mga pre. Hanggang sa muli, ciao!